Yung pong pagbautis po sa apoy ay matatagpuan natin po sa mga aklat po ni Mateo, chapter 3, verse 11. So basahin po natin yung mga sulat po ni Mateo. Ito po ang nilalaman. Binabautismahan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya, babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Ito po yung ating magiging topic, yung bautismo sa apoy. At yung bautismo naman po sa Espiritu Santo, ito po yung napag-aralan po natin. Kung gusto po ninyong balikan yung mga in-upload po natin, ay naroon po yung paliwanag po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ngayon naman, ano naman yung salitang bautismo sa apoy? So, dalawang bagay po yan, isang bautismo sa Espiritu Santo at bautismo sa apoy. So, ngayon, ang ating pong pag-aaralan yan ay patungkol po sa bautismo sa apoy. Ngayon, para maintindihan po natin yan yung mga bagay na yan, sapagkat marami po ang nagpapaliwanag sa mga bagay na yan ay may kanya-kanyang aral, may kanya-kanyang turo, kaya hindi natin po agad maunawaan. Sa talatang iyan, may kasunod pa po. Kailangan isusunod po natin yung sumunod na talata para maunawaan natin yung salitang bautismo sa apoy. So, itusunod po natin yung sumunod na talata sa verse 12. Basahin din po natin. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ang kahulugan po ng salitang ipa. So ito pa rin ay tinutukoy sa tao na kung saan ay mapaparusahan din yung mga taong ayaw sumunod sa utos at sa paraan ng Diyos. So yun po ang ibig sabihin pala dito, yung salitang apoy na hindi mamamatay kailanman. Kaya po sa mga talatang yan, kapag hindi mo sinama yung buong konteksto, ay maililigaw tayo. Kasi kung babalikan po natin itong verse 11 na kung saan yung bautismo daw sa Espiritu Santo at bautismo sa apoy sa panahon na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon ay susubukin ka. So ganun ba? Ibig sabihin pagsubok daw yung salitang apoy. At ngayon, ipagpatuloy po natin yung pinag-aaralan po natin. So balikan po natin para hindi tayo malayo sa ating pong pinag-aaralan. Dito po yung bautismo sa apoy na kung saan ay makita natin yung doon sa verse 12, tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ito po yung paraan po na kung sana ihiwalay yung mga taong ayaw sumunod sa paraan at utos ng Diyos. So yung butil po, yun po yung mga sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. At yung ipa naman, ihiwalay upang hindi makasama. Ibig sabihin, alam naman natin na yung dito sa talatang ito, no, yung butil po ay ilalagay niya sa bodega. Nakuha po ninyo? Tandaan po ninyo, nakaseparate po yung butil, yung po mga taong sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. At yun namang nagre-rebelde, ay yung ayaw sumunod sa paraan at utos ng Diyos. Ano pong mangyayari po dito? Ang tinutukoy po dito yung mga taong tulad po ng ipa na susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. So itong mga taong ito na ayaw sumunod sa paraan at utos ng Diyos, ayaw sumampalataya sa Diyos, ayaw sumampalataya kay Kristo, ano po ang mangyayari sa kanila? Ito po. Malalaman po natin sa aklat pa rin po ng pahayag sa mga sulat po ni Juan, basahin po natin 21 verse 7. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. Kaya tandaan po ninyo, kailangan yung pagtitiis para magtagumpay. Pag ikaw ay nagtagumpay, anong sabi po dito? Gagawin kang mga anak ko. Magiging anak po tayo ng Diyos sa pagdating po ng paghatol ng Diyos, sa paghuhukom ng Diyos. So hihirangin, so ihiwalay. Kung ikaw yung tinutukoy na butil na sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Eternity na po yun. Wala na pong makakapaghiwalay sa iyo
nasa kanyang piling ka na. Yung salitang bodega po, yun po yung tinatawag na safe na lugar na nasa piling ng Diyos. At yun namang mga tinutukoy na ipa, ito yung mga taong nagrebelde, ayaw sumunod sa paraan at utos ng Diyos. Ano po ang mangyayari sa kanila? Susunod lang natin sa verse 8. Basahin po natin. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Marumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So yan po ang magiging resulta doon sa tinatawag na ipa, na kung saan ito yung bautismo sa apoy, na kung saan ay itatapon yung mga taong ayaw sumunod sa paraan ng Diyos. Nakuha po ninyo? Ito po yung lugar na kung saan tinatawag na ikalawang kamatayan, na kung saan ay itatapon po sila. Saan? Yung apoy na hindi mamamatay kailanman. Ito na nga po yung tinutukoy dito, ang kahulugan po nito. Balikan nga natin yung ating pong pinag-aaralan doon sa Matthew chapter 3 verse 12. Ito po yung sinasabi na, at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. So ito po yung kahulugan dito na malaman po natin dito sa 21 verse 8 ng pahayag. Nakita po natin, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Di ba po? Dapat maunawaan po ninyo yung ating pong pinag-aaralan dito sa ating bautismo sa apoy. Ang kahulugan po ng bautismo sa apoy ay pagtapon po sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So ngayon, balikan po natin ang talatang ito. Naunawaan po ba ninyo yung salitang babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu at sa apoy? Kaya nga po yung pagbautismo sa Espiritu Santo, ito po'y maaalagaan ninyo yung mga aral at turo at utos ng Diyos na huwag mawala sa inyo. Ang Banal Espiritu ang mangangalaga sa inyo upang huwag mawala ito. Kaya nga sinasabi sa ibang kasulatan na huwag niyong pighatiin ang Banal Espiritu. So ito po mga kaibigan yung gusto kong pag-usapan po natin dito sa video ito tungkol sa sinabi po ni Read Scripture na si Kristo daw o yung bautismo daw sa apoy ay pagbubulid sa impyerno. Yun po yung kanyang konklusyon mga kaibigan, no? Yung bautismo daw sa apoy, yun daw ay sa pagbubulid na po sa impyerno. Pero gusto ko lamang pong ipapansin mga kaibigan at mga kapatid na ako po ay hindi sang-ayon doon sa kanyang sinabi na yung bautismo sa apoy ay pagbubulid sa impyerno. Bakit po mga kaibigan? Kung atin pong i-analyze yung nakalagay po sa talata na kanyang pinagbabatayan, dito po sa libro ng Mateo, Kapitulo 3, sa versikulo 11, gusto ko pag-aralan po natin mga kapatid. Dahil mayroon pong nalalampasan ni Read Scripture dito sa talata na hindi niya po napapansin. Gusto ko po itong ipapansin sa inyo at sa mga nakikinig sa kanya at sa kanya na rin kung sakali mapanood niya ito mga kaibigan. Sabi po dito sa talata, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig ng pagsisisi. Ang tungkulin po ni Juan Bautista ay bumautismo sa tubig ng pagsisisi. Mayroon pa akong napanood kay Read Scripture na yung tubig daw ng bautismo hindi na daw kailangan ng isang sumasampalataya
sapagkat si Kristo na daw ang gumawa doon. So hindi na daw kailangan sa kaligtasan yung tubig ng bautismo. Pero dito si Juan, mga kaibigan, inatasan po ng Diyos para bumautismo sa tubig ng pagsisisi. Tuloy natin. Datapwat, sabi ni Juan, ang dumarating sa hulian ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Walang ibang tinutukoy po ni Juan Bautista dito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na siya yung darating sa kanyang hulian upang manguna, at siya daw yung bumautismo, si Kristo, ng Espiritu Santo at apoy. Sabi pa ni Juan dito sa verse 12, nasa kanyang kamay, kay Kristo, sabi ni Juan, nasa kanyang kamay, sabi niya, ang kaniyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Ito yung pakahulugan ni Read Scripture na konteksto na sinasabi niya ay yung bautismo daw sa apoy ay pagbubulid sa impyerno. Yun daw ang bautismo sa apoy. Unang-una, mga kaibigan, na gusto kong ipapansin para makita natin na ito'y nalalampasan ni Mr. Read Scripture. Si Juan po, siya yung bumabautismo sa tubig ng pagsisisi. Datapwat yung dumarating sa hulian niya, na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, na mas lalong makapangyarihan kaysa sa kanya, kaysa kay Juan, na kahit daw magbitbit, no? O magdala sa kanyang panyapak, hindi daw karapat-dapat si Juan. Ibig sabihin, mataas po itong si Kristo, makapangyarihan. Siya daw, si Kristo, ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kung napansin po ninyo, sinasabi ni Juan sa kanyang mga binabautismuhan ko kayo, sabi niya. Ng alin? Sa tubig ng pagsisisi. Pero yung dumarating sa hulian ko, siya yung magbabautismo sa inyo. Sino? Doon sa binautismuhan ni Juan. Ng alin? Ng tubig ng pagsisisi. Binabautismuhan kayo, sabi niya. Aling ibabautismo ni Kristo doon sa binautismuhan ni Juan sa tubig ng pagsisisi? Bautismo sa Espiritu Santo at apoy. Sa makatuwid, yung babautismuhan ni Juan sa tubig ng pagsisisi, sila din yung babautismuhan ni Kristo ng Espiritu at apoy. Kung yung bautismo sa apoy ay pagbubulid sa impyerno, anong logic? Ba't yung binautismuhan ni Juan sa tubig ng pagsisisi ay siya ba yung ibubulid ni Kristo sa impyerno? Mga kaibigan, napansin nyo ba yon? Na hindi po napansin ni Mr. Read Scripture. Kaya kung hindi natin susuriing maigi, hindi natin mapapansin ito at mapapaniwala na lamang po tayo. Ay, oo nga, no? Ganun na lang. Pero kung atin pong sisiyasatin, maigi ang talata, napakalinaw mga kapatid. Si Juan Bautista ang inatasan ng Diyos na bumautismo sa tubig ng pagsisisi. At yung kanyang mabautismuhan sa tubig ng pagsisisi, sila naman itong bautismuhan ni Kristo ng Espiritu Santo at
apoy. Kung yung bautismo sa apoy ay pagbubulid sa impyerno, ibig bang sabihin yung binautismohan ni Kristo, ni Juan, yung binautismohan ni Juan Bautista sa tubig ng pagsisisi, ibubulid ni Kristo sa impyerno? Wala sa linya yon, wala sa katwiran, mga kababayan, no? Si Kristo po, mga kapatid, unang-una, humahatol siya. Siya yung inatasan ng Ama na humatol, mga kapatid, sa mga tao. Basahin natin dito po sa libro ng Juan, kapitulo 5, sa versikulo 22. No? Juan kapitulo 5 sa versikulo 22, ganito ang sinasabi po sa talata. Sapagkat, sabi ni Kristo, ang Ama hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Si Kristo po kasi, siya yung itinalaga ng Ama na humatol sa mga tao, mga kaibigan. No? Si Kristo po ang itinalaga ng Diyos na humatol. Pero hindi si Kristo ang magbubulid sa impyerno. Kaya yung sinabi ni Read Scripture na si Kristo ay bumabautismo sa apoy, na ibig sabihin, ang bautismo daw sa apoy ay si Kristo daw ay ibubulid ka sa impyerno. Wala sa talata. Hindi ko alam kung may nabasa po si Mr. Read Scripture. Kung meron, okay lang siguro. Baka hindi ko nabasa, mga kaibigan. Pero wala akong napansin o nabasa sa Biblia na si Kristo po, sinabi niya na ibubulid ko kayo sa impyerno ng apoy. Wala akong nabasang ganun, mga kapatid. Pero ang nasa Biblia na aking nabasa, dito po sa libro po ng Lucas, kapitulo 12, sa versikulo 4. Ganito po ang sinasabi ng talata. At sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay sa katawan, ng katawan. Na pagkatapos niya, ay wala na silang magagawa. Dito sinasabi ni Kristo na dapat yung mga tao, yung mga Kristiyano, huwag silang matakot sa mga pumapatay sa katawan, yung mga kriminal, yung mga mag-uusig sa mga Kristiyano, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, sabi niya. Verse 5, datapwat, sabi ni Kristo, ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang iyong katatakutan. Sino? Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katatakutan. May tinuturo po ni Kristo na may makakagawa na patayin ka sa laman, ibubulid ka pa sa impyerno. Mga kapatid, sino po yon? Si Kristo ba yon, mga kababayan? Si Kristo ba ang magbubulid sa tao sa impyerno? Siya ba yung bumautismo sa apoy? Na ang ibig sabihin ni Read Scripture ay yung bautismo sa apoy ay pagbubulid sa impyerno? Samantalang si Juan, sabi niya, bautismuhan niya kayo sa Espiritu at apoy. Na ang pakahulugan ni Mr. Read Scripture ay yung bautismo sa apoy, pagbubulid sa impyerno. Pero si Kristo, sinasabi niya, huwag kayong matakot sa pumapatay sa katawan. Bagkus matakot kayo doon sa may kakayahang pumatay sa katawan at magbulid sa inyo sa impyerno.
Ibig sabihin, may tinutukoy si Kristo. Sino po yon, mga kababayan? Sino po yon? Sa Mateo 25, sa versikulo 41, mga kaibigan, maliwanag po yung sabi po, si Kristo na naman ang nagsasalita dito, mga kapatid. No? Sabi ni Kristo sa mga tao, kapag nakaharap na po sila doon sa hukuman ng Diyos, nakaharap na lahat ng mga tao sa hukuman ng Diyos. Sabi ng Diyos Ama sa mga nasa harap niya, sa verse 40 sabi niya, at sumagot ang hari, at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ito yung sinasabi ni Kristo kung paano tayo sumamba sa Diyos, ano yung dapat nating gawin, sino yung dapat nating kalingahin para mapagsilbihan natin ang Diyos. No? Kaya sinabi po ng Panginoong Jesucristo, gumawa siya ng kwento, gumawa siya ng talinghaga, parable, no? Na doon sa hukuman, sabi ng Diyos sa mga nakaharap sa kanyang hukuman, kapag ginawa nyo ito, sabi niya, sa pinakamaliit sa aking mga kapatid, no? Ginawa ninyo sa akin, sabi niya. Ang Diyos Ama po ang tinutukoy ni Kristo dito. Kung magkagayoy, dito sa verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sa makatuwid, mga kapatid, dito sa talata, maliwanag po, na ang magbubulid po sa tao sa impyerno, walang iba kundi ang Diyos pagkatapos ng paghatol. Kasi ang kahuli-hulihang humatol sa tao, mga kapatid, bagamat ibinigay po ng Diyos ang paghatol sa mga tao, pero sa bandang huli, sa kahuli-hulian, ang Diyos Ama ang final na maghatol. Kapag si Kristo po ay isusuko na niya ang iglesia sa kanyang Ama, pagkatapos na niyang mapasuko, pagkatapos na niyang mahatulan, ang gagawin niya yun si Kristo, isusuko niya sa Ama yung iglesia. And then, yung Ama naman ang kahuli-hulihang humatol upang yung mga hindi maligtas, ibulid niya sa impyerno yung mga tao, mga kababayan. Ganun po. Hindi si Kristo ang maghahatol para maibulid na yung tao sa impyerno. Hindi. Basahin natin dito po sa unang Korinto, kapitulo 15 sa versikulo 24. Ganito po ang mangyayari, no? Pagkatapos ng 1,000 taon, si Kristo po ay isusuko na niya yung kanyang kaharian sa Diyos o sa kanyang Ama. Sabi dito, kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya ay maghahari si Kristo hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Yan po yung magaganap sa 1,000 taon, ano? Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa.
Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayoy ay ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Pagkatapos po kasi ng 1,000 taon, kapag haharap na po ang mga tao sa white throne judgment, si Kristo man din, mga kapatid, isusuko niya ang iglesia sa Diyos. At pati mismo si Kristo ay susuko sa Ama, mga kababayan, upang ang Diyos Ama ay maging lahat sa lahat. Kapag katapos na, humarap na sila sa white throne judgment, doon na, haharap na lahat ang mga tao ron, ay yung mga nasa kaliwa at yung mga nasa kanan. Yung nasa kanan, mga kababayan, ay sila na po yung mga maliligtas. Yung mga nasa kaliwa, hahatulan ngayon ng Diyos. Pero yung mga nasa kaliwa, maaaring magkaroon pa ng awa ng Diyos. Na kahit pa nahatulan na ni Kristo, kahit pa dumaan sila sa paghatol ni Kristo, kapag isusuko ni Kristo yung iglesia sa Ama, ang Ama pa rin ang final magdesisyon, mga kababayan. No? Ang Ama pa rin ang magdesisyon sa lahat-lahat. Kaya, kahit pa doon sa white throne judgment, naniniwala ako, meron pa rin awa ng Diyos sa mga nasa kaliwa. Basahin natin dito po sa Kapitulo 2 ng Santiago, sa versikulo 13, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa. Saan? Doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Kung i-analyze natin yung talata, mga kaibigan, yung paghuhukom daw o yung doon sa white throne judgment, walang awa. Walang awa. Kanino? Hindi ibig sabihin lahat. Walang awa. Kanino? Doon sa hindi nagpakita ng awa. Pero kung ikaw ay hindi ka sumampalataya kay Kristo, dahil nawalan ka ng tiwala sa mga pastor, sa mga pare, sa mga ministro, sa mga mangangaral, na-discourage ka, nawalan ka ng tiwala, natisod ka sa kanila, dahil sa lagi nilang paghingi ng abuloy, nawalan ka na ng tiwala sa iglesia, sa relihiyon, mga kaibigan, hindi ka sumampalataya. Sa makatuwid, kapag hindi ka sumampalataya, natural, hindi ka maliligtas kasi ang pagsampalataya, yun po yung susi ng kaligtasan. Ngayon, haharap ka ngayon doon sa hukuman ng Diyos, pero maaring meron kang katwiran doon sa hindi mo pagsampalataya dahil ang mga mangangaral naman po kasi, mga tarantado naman, no? Natisod ka, nawalan ka ng gana, ang Diyos ngayon ang hahatol sa iyo. Kung ikaw ay maawain,
matulungin sa mga tao, maawain ka, makikita ng Diyos, hindi ka karapat-dapat doon sa walang hanggang parusa, maaawa ang Diyos sa iyo. Dahil ang awa, sabi dito, ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. No? Pero hindi garantisado ito na, hindi na lang ako papasok sa, hindi na lang po ako maniniwala sa, kasi nakakatisod itong mga nagsasabing mga Kristiyano. Hindi po ito, mga kapatid, hindi po magbibigay ito ng assurance para maligtas ka, hindi. Ito lang ay depende sa paghatol ng Diyos. Para makasigurado ka, wag nang umabot ng ganito. Kung wala kang tiwala doon sa mga relihiyon, dahil sa sobra nilang pag-abuso sa karapatan. Kasi yung mga leader kasi kung minsan abusado sila sa karapatan Wala silang ibang ginawa kundi ginagamit nila yung salitang pagtulong para sa mga mahihirap. Hindi na nila namamalayan na nasasakal na pala yung kanilang mga member. Kaya yung mga iba, nawawalan na sila ng tiwala. Natitisod na sila. Alam niyo mga kababayan, magtiwala kayo sa Diyos. Yung Biblia hindi naman nakakulong sa mga simbahan Ibig kong sabihin, yung Biblia, andyan, open po mga kapatid na atin pong mapag-aralan. Pag-aralan natin. Kung ayaw yung pumasok sa mga relihiyon, mga kaibigan, dahil nawawalan na po kayo ng tiwala, pag-aralan nyo po ang Biblia at sundin po ninyo ang nasa kasulatan. Pero hindi ko sinasabi na okay lang na hindi kayo magrelihiyon. Kundi, tignan po ninyo, sundin po ninyo yung pamamaraan na sinabi po ni Juan na kailangan subukin ang bawat espiritu kung ito'y sa Diyos o sa sanglibutan. No? So, doon sa white throne judgment, kapag isusuko na po ni Kristo yung iglesia, mga kaibigan, ang finale, ang Ama. May mga maliligtas pa doon sa kaliwa, mga kapatid. May maliligtas pa rin doon. Ako'y naniniwala. Kasi ang kaligtasan po ay makatwiran, kaya nga white throne judgment Na ang ibig sabihin yung white, matuwid na paghatol. Matuwid na hatol. Matuwid. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Naibig niya na ang lahat sana ng mga tao ay kung maaari maligtas. Pero yung mga sobrang talagang masasama na, wala nang mga pag-asa tulad yung mga Fariseo, mga kababayan, no? Na umabot sa punto na wala na silang kaligtasan. Yung mga ibang mga Fariseo, mga eskriba. Kasi sabi po ni Juan, mga kapatid, ay datapot na makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduceo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Alam nyo, mga kababayan, ay nakadestino na po. Kasi sobrang masama po yung kanilang mga ginagawa na kung saan ay pinipighati nila ang mga Kristiyano, pinagbabawalan na maniwala at sumampalataya. So kapag yung mga tao ay pagbabawalan mo upang sumampalataya, pipigilan mo sila, mala Fariseo ka, no? Mala eskriba ka, mala Saduceo ka, na walang kaligtasan. Ang
pagbubulid po sa impyerno, mga kababayan, ay hindi po bautismo sa apoy, kundi yan po ay hatol ng Diyos. Kaya yung sinasabi ni Mr. Read Scripture na yung bautismo sa apoy ay pagbubulid sa impyerno, unang-una, ulitin ko po, no? Sa katotohanan, sabi ni Juan, ay binabautismuhan ko kayo sa pagsisisi. Sabi niya doon sa kanyang mga binabautismuhan. And then, dagdag pa niya sa mga kanyang binabautismuhan, binabautismuhan ko lamang kayo ng tubig ng pagsisisi, datapot ang dumarating sa hulihan ko, walang iba kundi si Kristo, ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi man ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya, sabi ni Juan, ang sa inyo'y, sabi niya doon sa kanyang mga binautismuhan sa tubig ng pagsisisi, siya ang sa inyo'y magbautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kung sino yung babautismohan ni Kristo ng Espiritu Santo at apoy, yung mga binautismohan ni Juan sa tubig ng pagsisisi. Kung ang pagbautismo sa apoy ay pagbubulit sa impyerno, ano dahilan? Bakit niya ibubulit sa impyerno? Nagpabautismo nga naniwala nga sila nagsisi nga sila tapos pagkatapos na bautismuhan ni Kristo sa Espiritu Santo, ang kahuli-hulian, bautismuhan niya sa impyerno, ibubulit sa impyerno, ganun ba? Mga kababayan, maling analysis po yon. Maling analysis ng Biblia. Kasi ang babautismuhan po ni Kristo sa Espiritu Santo at apoy, kung sino yung binautismuhan ni Juan sa tubig ng pagsisisi. Ulitin ko po, ang may karapatan magbulid sa impyerno, hindi si Kristo, kundi ang Ama. Siya yung hahatol para ang tao ay may bulid sa impyerno. No? Ang Ama po, mga kapatid at mga kababayan, hindi po si Kristo. Kaya sana po tignan natin maigi yung mga nasa talata, tignan natin maigi yung nasa Biblia. Unang-una, si Read Scripture, mga kaibigan, ay siya yung nagsabi na hindi na daw kailangan ng bautismo sa tubig dahil ginawa na daw ito ni Kristo, mga kaibigan. Kaya hindi na daw natin gawin. Si Kristo na daw ang gumawa, mga kababayan, no? So, ang bautismo po kasi, ibig sabihin, paglublob. Immersion, paglublob. Ilulubog ka sa salita ng Diyos, ilulubog ka sa presensya ng Diyos, no? Dadaan ka sa kapighatian, no? Dadaan ka sa mga kapighatian at kung mapagtagumpayan mo, makakaupo kang kasama ni Kristo. Yun po yung bautismo sa apoy. Dadaan ka sa mga pagsubok, mga kapatid. Hindi po pagbulid sa impyerno. Hindi ka ibubulid ni Kristo. Wala siyang karapatan. Hahatulan ka ni Kristo, pero pagkatapos kanyang mahatulan, ihaharap ka niya sa Diyos. Para ang Diyos ang final na hahatol sa mga tao. At siya na yung magdi-decide kung ibubulit siya sa impyerno o hindi. Ang Diyos Ama yun ang may hindi si Kristo, mga kaibigan. At yung bautismo sa apoy, hindi po pagbubulit sa impyerno, hindi. Kasi kung sino yung binautismuhan ni Juan sa tubig ng pagsisisi, sila din yung babautismuhan ni Kristo sa Espiritu at apoy. Yan po, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay naunawaan po ninyo at nagkaroon po kayo ng liwanag dito. Hanggang sa susunod po muli, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat.